Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Meron na naman tayong tututukang malakas ang tournament, ang Julius Bayer Generation Cup na ginagawa ngayon sa chess.com. May budget or prize fund na 1,700,000 US dollars. Nagpasimula na kahapon ang Division 1 eliminations, kasali si Wesley So at ang i-analyze natin ay isa sa mga powerful blitz player sa chess.com na si Vietnamese Grandmaster Le Tuan Minh. Maganda po performance niyan ni Tuan Minh sa katatapos lang na Olympiad, no? Walang talo yan eh. Si Wonderful Time kung tawagin ang kanyang alias. Okay? At mamaya po papakita ko sa inyo kung paano nila nilalaro sa chess.com. Okay? Ang ginawa ni Le, nag D4, Knight F6 si So, Knight F3, D5, Bishop F4. London ang ginamit ni Le Tuan. Nag C5, apply kagad ng pressure si West. Nag C3, Knight C6, nag E3, at nag Queen B6. Ayun, para atakihin kagad ang B2. Nag Queen C2, dinipensahan, at nag G6. Ang idea niyan, para yung Bishop dadalhin sa F5 at para maatake ang Queen. Nag Knight BD2, Knight H5, inatake muna ang Bishop. Nag Bishop E5 at agad namang naging novelty dito sa chess.com opening database. Kasi ang nakalagay po dito na old line ay Bishop G5. Okay? So novelty ni Le Tuan at nag F6, atras, kinapture ang D4, capture at nag Bishop G7. Hindi muna nagmadali si Wesley na i-exchange sa Bishop kasi anytime naman yan ma-exchange at wala pang tatakasan. Nag Queen B3. Ayan, challenge sa Queen. At the same time, may atake si Le Tuan sa D5, kinapture na at nag B6 para yung mga talon-talon ng knight ay mawala mamaya. At nag Bishop B5, Bishop D7, castle, kinapture na ang Bishop at nag A6, umatras lang. So dito po mga kamatsas, hindi basta-basta ini-exchange ang Bishop dyan sa knight ha, kasi pag in-exchange, magkakaroon ng Bishop pair ang black, tapos later on, King D7, Rook E8, magkakaroon pa ng napakainam at solid center ang black. Kaya ginawa muna ni Le Tuan, pinireserve niya muna ang light square bishop at nag-A5 para mag-A4, atake ng knight. Nag-A4, neutralize lang ang space, knight D8. Ayan, ito na yung time na gusto ni Wesley makapag-form ng attack, maaring maneuver, papunta sa F7 para maka E5 mamaya. Nag-Rook E1, knight B7, dyan dumaan, pupunta sa D6. Nag C4. Ayan, napansin dito ni Le Tuan na yung king ni Wesley nasa gitna pa. Kaya gusto niyang atakihin kagad sa sentro. Kumapture, bishop takes. Ayun, bad move. Dapat pala ang tira dito ay knight BD2. At knight ang mainam na ipang-capture dyan, ipang-bawi, para yung pawn sa B6 ay ma-under pressure din. Okay? Balik tayo sa bishop takes C4, nag-knight D6, at nag-bishop D5, atake sa torre, rook C8, at nag-knight BD2. Yun nga lang po, ang drawback dito sa position na ito, yung pawn sa D4 ay kahit papaano isolated yan. Pwedeng maging long-term target ng black yan. Nag-king D8, para yung torre ilalagay dyan sa E8. Nag-B3, rook E8, and knight C4. Knight takes C4 and bishop takes C4. So, okay naman ang puti, ano? Ipit nga ang itsura ng black eh. E6, knight D2, ikot, papunta sa E4, mga ganon. Nag-rook E7, rook E2, F5 para i-threat yung pawn. Binalikan ng depensa at nag-rook C6. Todo-todo depensa dito si Wesley. Pumatong na battery, rook D6 para may target din sa D4 at D5. Ayun, nasobrahan dito ng hataw si Le Tuan. Mukhang pasugod at mukhang maganda pero bad move pala yan. Dapat daw ang tira ay knight G5. Ayun, counter doon at sa E6. Yan, equal lang. Pero dahil nag D5, ayun, dito po may good move na ginawa si Wesley. Ano kaya yung treatment niya na yon? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Bishop C3. I-threat lang pala ang torre. Ayan, at dito nag-rook D1, kinapture ang D5. At sa pagkakataon na yan, ito po yung kanilang itsura dyan. O yan.
So, kinarap po lang ito sa live na nangyari sa chess.com sa YouTube para makita nyo po kung paano nila nilalaro. Meron silang front camera. Nasa mga bahay lang sila. Okay? Pero yan po ay nababantayan ng mga arbiters sa kanilang pinaka-room. Sa atin, ang nakikita lang natin yung players. Okay? Yan. Pagka-capture dyan, ang ginawa, nag-rook takes, king takes, and rook takes d5. Ayan. Yun nga lang, ito po ang kaibahan ay bishop pair. Tapos, napakalapit pa ng king. Mas active kumpara sa king ni Let1. No? Ang bilis na kalapit ng king ni Wesley. So, h7 ang tinarget para magkaroon ng tempo. Nag-h6 at nag-king f1. Habol. Pero b5, another good move. Pwersadong capturein yan. And nag-king g1. Napalayo yung king ni Let1. Di passive yung king. At napaka-active ng king ni Wesley. At dito nag-g5. Bakit po? Para maiwasan naman yung knight h4 na makakapanggulo-panggulo pa dyan. Okay? Bago mag-king c5, king b4. So, nag-g5 muna at nag-bishop h7, tinarget ang pawn f5, nag-bishop d7, depensa, at nag-bishop g8, king c5, knight h2, and bishop d2. Anong plano ng bishop d2? Kapag nag-knight f1, magbi-bishop c5 para yung knight ay manatiling hindi maka-join sa laban dahil kakapturin yan. So, yun ang purpose ng bishop dito ni Wesley. Pang-abang. So, balik tayo. Nag-F3. King D4. Tingnan nyo naman ang king ni Wesley. Grabe. Nakuha niyang lahat ang pagiging aktibo ng king. King C3. So, next target dito ay yung pawn sa B3. Paano pababagsakin. Knight F1 and bishop C1. Good move para yung knight di makagalaw. King D1 and nag-bishop B5. Another good move by Wesley. Pag nakipagsabayan, king takes bishop, may capture, hindi madidepensahan yung pawn sa G2. So, nag-king E1 na lang and nag-bishop D3, G4, F4, G3 para gulo-gulo pero bishop C2. Ayun na. Pababagsakin na po yung pawn sa B3. At kinapture, capture, bishop F7, and capture. What a smooth endgame play by Wesley. So, nadiskartihan niya sa veteranong pamamaraan dito si Let1 sa pamamagitan ng endgame technique. Okay, at dito po sa Division 1 elimination, ito ang kanilang naging standing dito Pakita ko sa inyo. Nanguna si Fedosiv at si Wesley, isa lang ang talo niya kay Fedosiv sa last round. Pero siya pa rin ang nag-second place dahil mataas ang tiebreak niya. Marami silang nag-tied ng 7 points pero mataas ang tiebreak niya. Okay, mga super GMs ang kasali. Ang dami. Okay, so congrats kay Wesley at aabangan pa natin ang mga susunod na stages na kanyang lalaruin at nandito lang po i-analyze po natin yung mga laro ni Wesley ha. At bago tayo magtapos, kino-congrats natin at shout out sa mga winners ng RNT training natin, daily practice. Ang best advanced player ay si Paragas Vincent Brian. Ang ating best intermediate ay si C. Sofia Tanya at ang best beginner player natin ay si Frances Maribeth Tupas. Ayan, congrats. At ito naman po ang ating top 3 sa advance level tournament natin kahapon. Congrats kay The Tiger Pawn. Second place ay si Paragas Vincent Brian. At third place natin ay si Portacion Lexis Burse. Ayan, congrats po. At sa mga gusto pang humabol ng ating training na ginagawa, habol lang po kayo, lalapag ko lang ang details sa ating comment section below nakapin how to register sa RNT tutorial training ni Coach. Okay po? Sali na kayo, pwede pa kayong humabol. Ang lessons na naganap nitong nakaraan ay posted lang po sa aming Facebook group. Ilalagay namin kayo doon para mapanood nyo yung replay or yung nakasave na last live session. Habol na kayo! Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.